Hello Corowelos, mabuhay, this is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Mabuhay! At ngayon, grabe, paos na ako sa 2 days na live ko na bonggang-bongga. Talaga namang hindi mapigilan ang aking pagkapaos. Pero it's okay lang. At nanood tayo ng Miss Universe press presentation ng hindi ko alam kung bongga or hindi, pero una pa lang sa red carpet hindi ako natuwa talaga sa eksena. Pasensya na talaga kayo, I'm not feeling well. Hindi talaga ako natuwa sa eksena doon sa red carpet, sa camera, host, everything na nangyayari doon ay hindi ko gusto. But bumawi naman sila nung pagpasok ng na-represent na talaga at nag-present na talaga sila ng mga kandidata isa-isa ng bonggang-bongga at ito ang aking top 15. Ito guys, yung aking top 15 ay ang basis ko dito ay yung kanilang performance, yung kanyang pasarela, ang kanilang beauty, di ba? Ang kanilang appeal sa stage. Para lang to sa akin, ha? Take note. Para lang sa akin. Hindi para sa kanila, hindi para sa iba, at hindi para sa lahat. Para lang to sa akin. Ito lang ang aking top 15. My number 15 on my list is Miss Angeles City. Di ba? Ang bongga-bongga niya. Iba yung dating, iba yung aura. At talaga lang namang nagsiserve talaga siya ng wow, mga Pampanga. Ang gaganda nila, di ba? Ang saya-saya yung pakinggan na. Ang saya-saya yung tingnan na yung mga fresh beauty ay talagang nagsashine dito sa press presentation ng Miss Universe Philippines. My number 14 on my list is Miss Kananga. Kananga is Miss Natasha Jong. Grabe, no? Iba din yung kanyang eksena. Kaya nilagay ko lang sa number 14 kasi nga hindi ko nagustuhan masyado yung damit. Ang simple niya to Natasha Jong. Tapos pa-sweet-sweet yung damit, knowing Natasha dong ikabugera. When it comes sa pasarela naman, so ka-aura naman niya doon sa stage, sa Miss Universe press presentation is okay and nice. Kaya nilagay ko siya sa aking number 14. My number 13 on my list, I'm so sorry. Nilagay ko lang siya sa akin number 13. Miss Cebu, Chris Tiffany Hanson. Nandun na tayo ng beauty. Wala talagang problema. Ang ganda-ganda niya. Pasarela, okay. Okay naman yung pasarela. Hindi ko lang nagustuhan yung damit. Hindi niya na bigyan ng justice yung damit, or sana nilagyan naman lang niya ng drama para magkaroon siya ng variety or magkaroon ng o kaya surprising mga ganong eksena. Pero still one of the most beautiful, si Miss Chris Tiffany Hanson. Hindi yan mapagkakaila at hindi yan mabubudol yung tunay na ganda kahit ano pa yung eksena. Nilagay ko siya sa aking number 13. My number 12 on my list is Miss Laguna, Alexandra Rosales. Alexandra Rosales ba? O, yun. Ang ganda ng mukha. Ngayon ko lang napansin na ang ganda-ganda ng mukha, Filipina beauty. Diane Nescio yung eksena, ang ganda ng pasarela. Talagang siya, mesmerizing siya. A breath of fresh air. Ganun ba? Yung dating niya, natuwa ako sa kanya. Pasarela, aura, beauty ay talaga lang namang kumabog siya. But, number 12 ko lang sa aking listahan. My number 11 on my list is Miss Quezon City, Lorraine Ojimba. At least, yung styling medyo okay, yung makeup medyo naglight. Sana continue lang, ipalighten pa ng bonggang-bongga. But, the performance is, Miss Lorraine Ojimba is amazing. At talaga lang namang talagang kaya niyang makipagbardagulan at umabot sa top 10 pag consistency lang talaga ang ipairal niya ng bonggang-bongga. My number 10 on my list is Miss Taguig, Christy McGarry. Nilagay ko lang siya sa akin number 10. Okay naman sana siya. Amazing dress, amazing performance, yung aura, iba talaga yung pag matangkad, iba ang dating, iba, may pa-legs pa siya. Chains costume ang lola mo, but
nilagay ko lang siya sa aking number 10 kasi nga yung turn niya, no, double turn niya, parang mukhang sumablay ng bonggang-bongga. Hindi nakakaalta ang ganong eksena. My number 9 on my list is Miss Pampanga, Cyril Payumo. Si Cyril Payumo ay talagang nagbigay din talaga ng nice performance. Amazing na face, amazing aura. Talagang hindi siya ano ba tawag doon? Hindi siya nagpakabog. But hindi siya nag-stand out ang bonggang-bongga kasi nga ginalingan ng iba. But number 9 pa rin siya sa aking listahan. My number 8 on my list is Miss Northern California, Kayla Carter. Alam nyo guys, hindi man stand out yung pasarela, hindi man stand out yung paglalakad niya doon sa kanyang press presentation, but the face, oh my God, the aura, oh my God, serving Miss Universe. Ganon yung ano niya, medyo payat siya. Ngayon ko lang siya napansin na payat nung nagsama-sama na sila. Kasi pag itinabi siya sa ibang kandidata, mukhang ang nipis-nipis niya. Ayun lang ang aking problema sa kanya. Sana magkalaman pa ng very light. Kasi kung siya lang mag-isa, ang sexy niya. Pero pag tinabi siya sa mga ibang kandidata, ang liit talaga ng mga ano niya. Yung mga legs, gano'n, napapayatan ako sa kanya. Hopefully, magkaroon siya ng laman ng bonggang-bongga. My number 7 on my list, very stand out, Miss Bulacan. O, diba? Grabe! Ang galing ni Chelsea Manalo. Oh my God! Ang tangkad. Hindi ko inaakala ganun siya katangkad. Ang ganda ng makeup, ang styling, amazing. Yung damit lang hindi ko masyadong bet. Siyempre may kanya-kanya naman tayong taste when it comes sa damitan. But stunning talaga. Ang ganda din ng pasarela. Parang malaki siya na matangkad pero wag naglakad siya ay parang nalutang lang. Kaya I love Bulacan ng Pampanga. Bulacan at my number 7. My number 6 on my list, Cabanatuan. Grabe! Parang, a breath of fresh air. Talaga, ang ganda ng pasarela niya, to be honest. One of the prettiest doon sa kompetisyon ng bonggang-bongga sa Miss Cabanatuan. Talagang, saan to nang galing? Nakita ko yung, nakita ko yung provincial pageant niya. Nice naman yung ginawa niya doon. Talagang hindi man nakaka-mesmerize. Pero dito, lumalaban pala yung ganda niya pag inihalo sa mga frontrunner. Talagang kabog na kabog din talaga siya. Kaya, ang nice ni Miss Cabanatuan City. My number 5 on my list. Hindi nyo to akalain na ilagay ko to sa number 5. Pero deserve niya. Miss Naik. Oh my God, Mary Rose Giral. Talagang serving face, amazing talaga yung kanyang eksena, pasarela, medyo malaki lang talaga ang kanyang katawan. Parang, ano ba tawag doon? Kailangan niya pa ng papayat ng very light. Pero yung pasarela, aura, beauty, everything about Miss Naik is serving Miss Universe Philippines. Amazing. Ang galing ng packaging ng Naik. Konting papayat pa ng very light. My number 4 on my list, another newbie from Baguio City, Tara Valencia. Di ba? Iba yung dating, iba yung look, iba yung aura, iba yung pasarela, iba yung eksena. Alam mo ba yun na siya, para sa akin, siya ang may simpleng damit. Simple lang niya pero bongga niyang naidala doon. But nakita ko daw na medyo malaki pa yung bulto niya. Need ba niya ng papayat ng very light kasi mukhang pumupulin Amelinx yung kahan niya or Michelle Gumabaw. So pwede niyang paliitin ng very light para pang parang maililiit pa siya ng bonggang-bongga. But the beauty grabe. Ibang klase talaga at saka ang tangkad. Alam mo parang kung sino yung tatabihan niya, kakabugin niya ng bonggang-bongga. So, isa siya sa mga nag-stand out talaga sa akin. Talagang mapapa-wow ka na lang talaga kay Miss Baguio, Tara Valencia. My number 3 on my list. Itong top 3 ko na to, hindi ko alam kung sino ilalagay ko sa 1, 2, 3 kasi parang parang hindi ako sang-ayon na number 3 siya. Tapos, kung ilagay ko naman sa number 3 yung isa, parang hindi rin naman ako sang-ayon. But, in-review ka talaga ng bonggang-bongga, facial reaction, transition, pasarela, everything.
Ay, nalulungkot ako, but still stand out. Kung pwede i-number 1 ko silang tatlo, ina-number 1 ko silang tatlo, but still stand out for me, Alexi May Brooks. Grabe yung ganda niya doon. Grabe. Tama lang talaga na hindi siya nagbago ng styling. Alam mo kung bakit? Doon talaga siya nagsistand out sa ganung gupit, beauty. Gusto ko yung lips, gusto ko yung smiles, gusto ko yung mga pa-irap-irap whatsoever niya doon. Gusto ko yung lipstick. Mas gusto ko yung styling niya ngayon kaysa doon sa Miss Iloilo. But Alexi May Brooks is amazing. Talagang sana consistent, di ba? Ganun lagi. Or may ile-level up pa. Hindi ko masyadong bet yung damit. I'm so sorry, hindi ko lang masyado. Doon lang na ako base. Hindi ko masyadong bet yung damit niya. Hindi ko masyadong favorite ng mata ko. But, tingnan mo naman yung pa-abs. Grabe, siya lang yung may abs doon. Nung bonggong-bongga, ang ganda talaga. Tapos, ang ginandahan niya, kahit na hindi ko bet masyadong damit, ginalingan naman niya. Ginalingan niya talaga ng bonggang-bongga. But, my number 3, Iloilo City. My number 2 on my list, Cainta Rizal. Alam mo kung bakit nilagay ko siya sa number 2, kahit na hindi naman siya super stunning doon, at saka hindi naman siya ang pinakamaganda. Kasi doon sa remarkable pasarela niya na nag-slow-mo, 2 steps slow-mo din, arangkada, aura, ang ganda. Same as Alexi, hindi ko masyadong bet yung damit, napakasimple lang din, but alam nyo naman, when it comes sa aura na talaga, when it comes sa stage presence talaga, nanlalamon itong si Stacey Gabriel ng Cainta Rizal. Eto na. May number 1 on my list. I'm so sorry sa mga ibang fans niya, pero hindi ko talaga may iwasang hindi siya number 1. Bakit ba hindi? Atisa Manalo. Ang ganda. Hindi siya pa-sweet. Gusto ko yung bottom part ng damit niya. Hindi ko lang masyadong gusto dito. Sobrang sexy. But gusto ko yung sobrang sexy. Alam mo kung bakit? Nalalayo siya doon sa Miss International vibe niya. Nalalayo siya doon sa Barbie-Barbihang vibe niya. Kasi nagbigay siya ng fierceness, nagbigay siya ng magandang pasarela among all of them. Nagbigay siya ng stage presence na commanding na hindi mo ako pwedeng mabubuwag. That's why nilagay ko siya sa aking number 1. Yun na lang guys ang aking observation so far ngayon sa conference ng Miss Universe Philippines, kasi nga ang daming nag-stand out, ang daming hindi ko nabanggit. Sila Palawan, nag-stand out. Sila Bohol, nag-stand out ng bonggang-bongga. Marami pa, sila Camiguin, Talisay City, Cebu, si Albay. Kung hindi lang siya natapilok ng very light, ay pasok talaga siya sa banga ng bonggang-bongga. Ang daming nag-stand out. Talagang watch out na lang dito sa mga girls. Ang gaganda. Congratulations. Sa Miss Universe Philippines ay talagang binonggahan din talaga. Binonggahan din talaga yung mga girls, at saka yung quality na girls na meron sila ay kabog, ang bongga, panalo. Hopefully sa next production ayusin, sana improve hanggang sa finals, at ipakita ninyo talaga sa amin yung sinasabi ninyong bonggang production. Okay? That's all for today's video muna. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Maraming salamat guys, and this has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po, paalam!